Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So talakayin natin itong The Clones kasi meron dito nagtatanong anong masasabi niya sa bagong segment daw ng Itbulaga, kung maganda ba ito sa panglasa ng marami or kung ito ba ay kapaki-pakinabang. And narito nga pong ilang komento ng netizen. Iba-iba po talaga ang taste ng mga tao. Yung iba gusto yung media serious at yung isa gusto comedy. Mainam naman po na may ibang segment para hindi magsawa at kapanabikan pa yung mga segment. Maybe mainam nga kung lagyan ng araw kung kailan mapapanood yung mga segment. Halimbawa, yung Bawal Judgmental 2 days at yung Clones 3 days or the other way around. Nang sa ganon, mabigyan or maibigay ang hilig ng mga manonood at merong everyday, yung kina Jowa Pau at yung GB5. So, yes, agree po ako sa komento nito na pero may bawal judgmental ka pa ba naman, 'di ba? Pag hindi nauubos yung oras nila na ilalagay po nila yun. Pero agree ako dito na dapat may araw na ipapalabas yung The Clones and syempre itong bawal judgmental ka ba? Kasi parehas pong kapaki-pakinabang itong mga segment ng Itbulaga. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa movie or pelikula na gagawin po nitong si Daryl Yap. Sabi dito ni Juan de la Cruz po, Daryl Yap against anybody. Daryl Yap, ano ang intention mo sa paggawa ng pelikulang ito? Para linisin ang pangalan ng TBJ or para sirain ang mga ito? Ano ang punto mo sa pelikulang ito? Para kumita ang pelikula mo at pasabi na magaling kang direktor? Meron nasa likod nito para sirain ang mga Soto, particularly si Vic Soto at Vico Soto? Nagtatanong lang po. So, ang dami nga naman pong movie mga kadabarkads, pero bakit yung tungkol pa po sa Pepsi Paloma na kung saan nanahimik na po yung isang akusado doon and syempre yung sinasabi po nila na si Pepsi Paloma. And isa pa, itong binabalak po na pelikula nitong si Daryl Yap ay malaking trauma din po ito sa mga batang anak po ni Bossing Vic Soto. Katulad na lamang po ng sinabi nitong si Mike Scalub. Sabi niya, grabe at this point naawa ako sa mga anak ni Vic Soto. Ang babata nila, magiging trauma to sa kanila paglaki lalo. Magkaisip sila, mapapanood nila ganito. Pwede din silang mabuli dahil dito, sana di nalang ginawa or ginawa na ng pelikula. Yes, ito din yung isa sa mga iniisip ko mga kadabarkads eh. Dapat sana hindi ito ituloy kahit nasabihin na pabor or hindi pabor ito sa TBJ. Dapat patahimikin na po, no, ang isyong yan. Dahil maging ito nga pong matalik na kaibigan po ni Pepsi Paloma, nagsalita na rin po mga kadabarkads. Hindi niya daw po nagustuhan itong binabalak na pelikula netong si Daryl Yap. Sabi po ni Sarcy Emmanuel, irespeto na lamang yung mga patay na, katulad daw ng kaibigan niya, and syempre si Richie the Horsey. Sabi niya, I don't feel good about it. So yan po, ayaw niya po ng pag-usapan at isabuhay pa itong tungkol kay Pepsi Paloma. Sabi niya nga po, alam ba niya ang totoong kwento sa likod niyan? Yan po, no, kaibigan na po mismo ni Pepsi Paloma ang nagsalita niyan. Kasi 'di ba sabi po nitong si Direk Daryl Yap na yung statement daw ni Coca Nicolas ay parang hindi pinapaniwalaan kasi hindi naman daw close itong si Coca Nicolas kay Pepsi Paloma. So eto, close na po to kay Pepsi Paloma, itong si Sarcy Emmanuel. Siya na po yung nagsabi, no, na dapat itigil na po yan dahil hindi po alam ni Daryl Yap ang totoong kwento sa likod ng isyong yan. And maging itong si Gil Guerrero po, pinuna po ang The Rapist of Pepsi Paloma na binabalak pong pelikula nitong si Daryl Yap. Sabi nga dito sa write-ups po ng Pep, Gil Guerrero pinuna ang pagsasapelikula ng buhay ni Pepsi Paloma. Napanood ng dating
Bolster actor na si Gil Guerrero ang controversial na teaser ng The Review sa Pepsi Paloma. Si Gil ay binansagan noong Betamax King dahil sa Fold movie na ginagawa niya noong dekada 80. Kilalang-kilala ni Gil si Pepsi dahil pareho silang mga alaga ng pumanaw na talent manager na si Dr. Ray De La Cruz. Nagkasama rin sila sa pelikula na The Victim na ipinalabas noong 1982. Kung si Gil daw ang tatanungin, ayaw niyang isa pelikula pa ang kwento ng buhay ni Pepsi na nasangkot sa kaso ng rape noong Hunyo 1982 at winakasan ang sariling buhay noong Mayo 31, 1985. Sabi niya, alam mo, gusto ko talaga na tahimik, pero ngayon, mo ikaw ang i-interview sa akin, okay lang sa akin na gawin ang pelikula ni Pepsi. Pahayag ni Gil nang makausap siya ng Cabinet Files ngayong Sabado gabi, Enero 4, 2025. Pagpapatuloy niya, pero sa totoo lang, ayokong makialam kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Masalimuot kasi, tsaka nananahimik na si Pepsi. Sinabi ni Gil na napanood niya ang teaser ng The Review sa Pepsi Paloma pero pinigilan siya magsalita ng kanyang mga anak. Oo, nakita ko yung trailer, ayoko magkomento at mag-like. Pinigil ako ng mga anak ko. Sabi nila, Daddy, tahimik ka na. Huwag ka na makialam, baka madamay ka pa. Pinunare ni Gil ang pagkakasama sa pelikula ng karakter ng yumaong veteran ng actress na si Charito Solis. Ayoko kay Gil, tsaka hindi naman kasali si Charito Solis. Kung baga parang si Charito ginagamit nila kasi nakasama ni Charito sina Pepsi at Coca Nicolas sa pelikula. Ang tinutukoy ni Gil na pelikula ay ang Naked Island na ipinalabas noong 1984. Pero dapat hindi kasama si Charito. Wala siya dapat sa pelikula kaya mali yung teaser. Pagtukoy ni Gil tungkol sa eksena ni Gina Alahar at Red Bustamante. Alam daw ni Gil ang mga kaganapan noon dahil siya ang kasama ni Pepsi at Ray sa paghahain ng kaso laban sa mga komedyanteng sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie D. Horsey. Nagbalik tanaw muli si Gil sa mga pangyayari ng maghain ng kaso si Pepsi at ang kapwa nitong bold star na si Guada Guarin. Lahat niya si Pepsi, napakabait na bata, masayahin, tsaka kapag nag-smile siya, malapit sa tao. Very cute ang mukha niya. Parang ako ang driver bodyguard noon ni Pepsi, hatid sundo ko siya sa mga taping, tsaka nung nagkaroon na ng kaso. Ako pa nga ang naghatid kina Pepsi at Guada Guarin sa taping noon ng School Bukol sa Broadcast City kasi dati silang tumutuloy sa bahay ni Ray De La Cruz sa Quiapo. Ang School Bukol 1978-1988 ay ang defunct sitcom na pinagbibidahan ni Tito Vic and Joey kasama rin sa sitcom si Richie D. Horsey. Malinaw pa raw sa alaala ni Gil ang mga pangyayari kahit 43 taon na ang nakakalipas. Ayon kay Gil, humingi ng tulong si Ray kay dating Defense Minister Juan Ponce Enrile, magkamag-anak umano ang dalawa. Dahil nasaksihan niya ang mga naganap noon kabilang si Gil sa mga ipinatawag sa korte para tumistigo sa panig ni Pepsi at Guada. Sina Atty. Rene Cayetano at Atty. Lorna Kapunan ng Angara Law Offices ang mga tagapagtanggol noon ni Pepsi at Guada. Lahat ni Gil, nung nagkaroon ng kaso, nag-witness ako sa Quezon City Regional Trial Court kay Piskal Apostol noong nabubuhay pa. Kinausap ako ni Atty. Rene Cayetano at Atty. Lorna Kapunan kasi may pelikula kami noon ni Pepsi at Mirna Castillo yung Brown Emanuele. Pinalalabas ng kabilang kampo si Pepsi raw yung dinadali ko sa isang eksena. Parang pinalalabas na prostitute siya. Hindi si Pepsi yun, ibang babae na extra. Naranasan umano ni Gil na pasuin ng sigarilyo sa kanyang kamay ng isang kilalang personalidad ng araw na tumistigo siya sa korte. Mahaba, detalyado at nakakagimbal ang mga revelasyon ni Gil tungkol sa mga karanasan noon ni Pepsi pero nagmarka ng husto ang kanyang binitawang salita. Sa totoo lang, hindi naman na-rape si Pepsi. Yun ang opinion ko. So, eto na po yung kanyang statement. Yung huli, yun talaga yung tumatak sa akin habang binabasa ang statement na to. Hindi na rape si Pepsi Paloma. Ibig sabihin ito, yung sinabi po ni Coca Nicolas sa interview kay Julius Babaw, yun lamang po ay gawa-gawa lamang pala ng
manager para nang sa ganun ay mas sumikat. So, ang dami na pong mga personalidad na nakasama po ni Pepsi Paloma ang nagpapatunay na wala pong katotohanan ito at ito isang palabas lamang. So, ano pa ba ang gustong patunayan itong direktor na si Daryl Yap? Bakit niya ito muling binuhay? So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.